Regarding, you will to can translate. Regarding to the fasting, I would like to say that Ate Menchi said beautiful words to my wife. Patungkol sa fasting, ang mensahe ni Ate Menchi ay nagbigay ng magandang salita sa akin. That our Lord suffered much more. Na yan, sinabi niyo po kasi yun na simple lang ito kumpara sa paghihirap ng Jesus na ginawa sa atin. So our little suffer, it's doesn't matter. Kaya yung maliit nating pagtitiis, gano'n na lang din siya kahalaga. Yeah, this is our for Lord. Etong ginagawa na ito ay para sa Diyos. We pray and fast, as same as Lord said. Tayo ay nananalangin at tayo nag-aayuno. And once you became Christian, at kapag kayo ay naging Kristiyano na, you will start to see fruits in your life. Makikita mo ang bunga sa inyong buhay. Because every person is a bit like a plant. Dahil ang bawat tao ay kagaya ng isang halaman. There is a little seed. Una, nagsisimula sa buto. The seed which someone will plant. Na kung saan merong nagtanim. And then someone is watering. Meron ding nagdidilig. Which is preaching the gospel. Kung saan ito yung tinatawag na pagpapahayag ng balita. And then the faith start burning in the person. At pagkatapos, ang pananampalataya ay nagsisimula na dyan sa tao. Like a beautiful flower. Kagaya ng napakagandang bulaklak. And then this flower are bringing fruits. At itong bulaklak na ito ay nagbibigay naman ng bunga. And we are not bringing the fruits only as children, that bearing children. At hindi lang tayo nagbibigay ng bunga kung saan sa panganganak. But also our life can bring fruits of spirit. Pero ang ating buhay din ay maaari makapagbigay ng bunga ng Espiritu. And Word of God is teaching us about these fruits of spirit. At ito ang tinuturo sa atin ng salita ng Diyos patungkol sa bunga ng Espiritu. In Galatians 5:22 to 23, we can read. Sinasabi ng salita, subalit ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pagtitiyaga, kabaitan, kabutihan, katapatan, kahinahunan, at pagpipigil sa sarili. Walang batas laban sa mga ganito. Amen. Amen. So as we see, our life can bring the fruits. Kaya makikita mo, ang ating buhay ay maaari din makapagbigay ng bunga. And now question is, do you have these fruits? Kaya ang tanong, meron ka bang ganitong bunga? Because person who don't bring these fruits dahil ang taong hindi nagdadala ng ganitong bunga must be very sad. Ay nakakalungkot. And people who live without Jesus on this earth, at ang mga taong namumuhay ng walang Jesus sa mundong ito, they don't have these fruits. Wala silang ganitong bunga. Their life is pointed by fear. Ang kanilang buhay ay punong-puno ng takot. By sadness, kalungkutan, crying, pag-iyak, and insecurity. At walang kasiguraduhan. But the person who is living with Jesus Christ, pero ang tao kung saan namumuhay si Jesus Kristo sa kanyang buhay, start to bringing the spiritual fruits. Nagsisimulang magbigay ng bunga. And I would like to describe all these fruits today. At gusto ko ngayong ipaliwanag ang lahat ng bungang ito ngayon. The first fruit of spirit is love. Ang unang bunga ng Espiritu ay ang pag-ibig. Every person who love God, ang bawat tao kung saan mahal ang Diyos, will bring this fruit in his life. Ay maaari makapagbigay ng bunga sa kanyang buhay. First is love to God. Ang una, ang pagmamahal sa Diyos. You will love your God from all your mind. Mamahalin mo ang Diyos ng buong isip. From all your heart and from all your soul. Ng buong puso at ng buong kaluluwa. The second, you will love your neighbor. Pangalawa, mamahalin mo naman ang iyong kapwa. And even this neighbor who hate you, kahit na yung kapitbahay mo ay galit sa'yo, you will love.
mamahalin mo pa rin. And more of that, Jesus said that those who hate you, At higit sa lahat, sinasabi ni Jesus sa mga taong may ayaw sa'yo, you should love most. kailangan mong mas mahalin ito. Sometimes it's difficult to love the boss who don't like you Minsan, mahirap talagang mahalin, lalo na yung mga boss mo na ayaw sa'yo. in your work, Lalo na sa trabaho, or is pushing you all the time. o lalo ka ng pinahihirapan sa lahat ng oras. But if you will have Jesus, Pero kung ikaw ay may Jesus, Holy Spirit will teach you how to love those who hate you. ang banal na Espiritu ay tutulungan ka kung papaano mahalin ang mga taong ito. So love is one of the biggest fruits of Spirit. Kaya nga ang pag-ibig ay isa sa pinakamalaking bunga ng banal na Espiritu. And what is love? At ano nga ba itong pagmamahal? In 1 Corinthians 13:4-8, we can see what is love. Corinthians 13:4-8. Mababasa sa unang Korinto 13:4-8, ang pag-ibig ay matiyaga at magandang loob, hindi maiinggitin, hindi mayabang, ni mapagmataas man, hindi magaspang ang pag-uugali, hindi makasarili, hindi magagalitin, o mapagtanim ng sama ng loob sa kapwa. Hindi ito natutuwa sa masama, sa halip ay nagagalak sa katotohanan. Ang pag-ibig ay matiisin, mapagtiwala, puno ng pag-asa, at nagtsatsaga hanggang wakas. Matatapos ang mga kakayahang magsalita ng mensahe mula sa Diyos, titigil rin ang kakayahang magsalita sa iba't ibang mga wika, at lilipas ang kaalaman, ngunit ang pag-ibig ay walang katapusan. Amen. Amen. This is real love from God. Ito ang totoong pagmamahal mula sa Diyos. And if you just became a Christian At kung ikaw ay nagsimula ng Kristiyano, and you don't know how to love, at hindi mo alam kung paano magmahal, don't worry too much because Holy Spirit will teach you. huwag kang mag-isip ng kabalisaan dahil ang banal na Espiritu ang magtuturo sa iyo. Only follow Jesus in your life Ang tanging sundin mo lang ang Panginoong Jesus sa iyong buhay and have faith, at magkaroon ng pananampalataya and He will teach you. at tuturuan ka. Second, fruit of Spirit is joy. Ang pangalawang bunga ng Espiritu ay kagalakan. God called us to joy. Ang Panginoong Diyos ay tinawag tayo upang magkaroon ng kagalakan. God don't like when His children are sad all the time. Ayaw ng Diyos na ang kanyang mga anak ay palaging malungkot. We are called to joy in this earth, Tinawag tayo na magkaroon ng kagalakan sa mundong ito to smile, upang ngumiti, to be joyful, maging masaya, and not going like a sick horse with the face with sadness all the time. hindi lumalabas na parang may sakit na kabayo. God called us to joy, to rejoice, Tinawag tayo ng Diyos na magalak at magsaya. and why we should not be joyful Bakit nga ba tayo kailangang maging masaya? if we know that we have eternal life Kung alam natin na meron tayong buhay na walang hanggan. and we have God who protecting us. At meron tayong Diyos na pumoprotekta sa atin. Of course, every person have sometimes sad days, yeah? Siyempre, bawat tao may mga pagkakataon na nagiging malungkot. But most of your days when you will know Jesus Pero madalas sa iyong buhay o araw, nakaalam mo si Jesus should be joyful. na dapat ay ikaw ay maging masaya. You are such a beautiful family, Ikaw ay merong magandang pamilya, such a beautiful village. magandang kapaligiran, You're living in the beautiful place. kung saan maganda ang lugar. And believe me, many people from Europe or from United States, At maniwala kayo sa akin, maraming tao doon sa Europa o sa United States, they will give a lot to come and live here. magbibigay sila ng lahat para lang pumunta dito at mamuhay dito. Many people dream to sold everything Maraming tao ang nangangarap na ibenta na lang lahat.
and come to live in the place like this, at mamuhay sa ganitong lugar, you have really treasure. meron talaga kayong totoong kayamanan. Never think that you live in the poor place or ugly place. Huwag mong isipin na ikaw ay namumuhay sa mapangit na lugar. This is beautiful place. Ito ay napakagandang lugar. And everyone who see our photos from the beach here, At sa lahat na nakakakita ng aming larawan dito sa dagat, from my country, mula sa aking bansa, they say, how beautiful. sinasabi na, wow, napakaganda naman. So you have at least few reasons to be joyful in your life. Kaya nga meron, kahit papaano, nakalagalakan sa inyong buhay. But the first and biggest of them is that we have Jesus in our Pero life. una at higit sa lahat, na meron tayong Jesucristo sa ating buhay. Amen. There, the fruit of Spirit is peace. Ang tatlong bunga ng banal na Espiritu ay kapayapaan. Peace from God. Ang kapayapaan mula sa Diyos. Many people. Oh, 1 second. I will maybe off this. I will off. Off. Because it will cool down. We have very big wind now. Original sound off. Meron tayong malakas na hangin. But we have peace. Pero meron tayong kapayapaan. We have peace because we know that whatever will happen on this earth, Meron tayong kapayapaan dahil alam natin na kahit anong mangyari sa mundong ito, Jesus is with us. si Jesus ay palagi nating kasama. And we know that doesn't matter what will happen on this earth, even war, At alam natin na kahit anong mangyari sa mundong ito, kahit na ang digmaan, we have peace meron tayong kapayapaan that God is with us. na ang Diyos ay palagi nating kasama. Doesn't matter what happen in our life, Kahit ano pang mangyari sa ating buhay, we have fruit of Spirit peace. meron tayong isa na bunga ng banal na Espiritu, ang kapayapaan. And another fruit of Spirit is patience. Ang isa pa sa bunga ng Espiritu ay pasensya. And the patience is the fruit of Spirit which I really need to learn in my At life. ang pasensya na isa sa bunga ng banal na Espiritu na kailangan ko rin matutunan sa aking buhay. Because maybe I have love, Dahil maaaring meron akong pag-ibig, maybe I have joy in my meron life, din akong kagalakan sa aking buhay, maybe I have peace, meron din akong kapayapaan, but with patience, I have problem in pero my life. pagdating sa pagtataga at pasensya, meron akong problema sa aking buhay. And when I see that in the front of me in the supermarket, At lalo na kapag nakikita ko sa harapan ko, pila sa supermarket, there is a big queue. merong malaking pila. I say, oh no, why this not faster? At sinasabi ko, naku, bakit ba hindi nila binibilisan? Or sometimes when my wife is in the bathroom, At minsan kapag ako ay nandun sa CR, it's in 20 minutes, 10, 20 minutes, 10 o 20 minuto, 30 minutes, 30 minuto pa. and sometimes even 1 hour. At minsan isang oras. I pray, God, please give me patience. At ako'y nananalangin na, Lord, bigyan mo ako ng pasensya. And I know that I have lack. At alam ko ako ay may kakulangan dito. But we are disciple of Jesus, Pero tayo ay disipulo ni Jesus and we learn from Jesus. at tayo ay natututo kay Jesus. And if you have lack of some fruits in your life, At kung meron ka ding kakulangan na bunga sa iyong buhay, God will teach you. ang Panginoong Diyos ay tuturuan ka. Another gift of Spirit is kindness. Isa pang bunga ng banal na Espiritu ay ang kabaitan. Kindness to our neighbor, Kabaitan sa ating kapwa, kindness to our husband, our wife. kabaitan sa ating mga asawa, Kindness is like a decision at kabaitan pagdating sa desisyon that I will be kind na ako ay magiging mabait
even for the person who is not kind for me. Kahit sa mga taong hindi naman mabait sa akin. I want to be kind Gusto kong maging mabait because Jesus was kind. dahil si Jesus ay mabait. Jesus showed perfect kindness for us, Ang Panginoong Jesus ay ipinakita ang perpektong kabaitan sa atin where He gave His life for us. na ibinigay niya ang kanyang buhay sa atin. He lived 33 years on this earth Siya ay namuhay ng 33 years sa mundong ito. just to show His kindness Ipakita lang ang kanyang kabaitan and give His life for us. at ibigay ang buhay sa atin. 33 years for living 33 years na namuhay. and even when others were swearing on Him and were insulting Him, Na kahit na yung iba, iniinsulto siya. He was kind and He didn't answer them, Siya ay mabait at hindi siya sumagot sa mga ito. showing us perfect example Ipinakita sa atin ang perpektong halimbawa that even if someone is swearing on you, is angry to you, na kahit ang iba ay nagagalit sa iyo, be kind maging mabait and be sweet to others. at maging malambing sa iba. Don't let your angriness Huwag mong hayaan ang iyong galit to be shown, na mailabas, but be kind for others. pero maging mabait para sa iba. And this is another fruit of Spirit. At ito ang isa sa bunga ng banal na espiritu. Another fruit of Spirit is goodness. Isa pa ay ang kabutihan. How to be good Paano bang person. maging mabuting tao? Jesus say only God is good. Sinasabi ni Jesus, tanging ang Diyos ay ang mabuti. And from the nature, we are not good. Mula sa ating likas, hindi tayo mabuti. When we born, we are not good. Nung tayo ay pinanganak, hindi naman tayo mabuti. If I will give to this little child, Kung ibibigay ko itong maliit na bata, to the little boy who is, for example, 2 or 3 years old, doon sa mas bata pa, sa 3 to 4 years old, I will let him to be 2 meters high in one day. 2 meters. na hahayaan ko siyang maging mas mataas pa, And very strong. hanggang sa 2 to 3 meters at mas maging malakas. If he can be in one day very big man, Kung siya isang araw ay mas magiging malaking tao, he will don't know what is good. hindi niya alam kung ano ang mabuti. Maybe he will beat you. Maaaring makasaktan ka. Maybe he will destroy everything. O sirain around. lahat ang nasa paligid. Because we are not good from the very beginning. Dahil hindi tayo mabuti mula ng simula pa. Our nature is not good. Ang ating likas ay hindi mabuti. We born with the nature of Adam, Tayo ay sinilang mula sa kalikasan ni Adam, our father who sinned against God. ng ating ama na nagkasala laban sa Diyos. But when you will meet Jesus in your life, Pero kapag ikaw ay merong Jesus sa iyong buhay, He will teach you how to be good person. tuturuan ka kung papaano maging mabuting tao. And day by day, At araw-araw, year after year, taon pagkatapos ng taon, new fruit will born in you, bagong bunga ang masisilang sa'yo. which is goodness. Ito ay ang kabutihan. And Jesus will teach you how to be good person on this earth. Tuturuan ka ni Jesus kung papaano mas maging mabuting tao dito sa mundo. And I thank God At ako'y nagpapasalamat sa Diyos that He teach me na tinuruan niya ako how to be better person. kung papaano maging mabuting tao. Amen. Amen. Another fruit of Spirit is faithfulness. Isa pa sa bunga ng banal na espiritu ay katapatan. Faithfulness to our husband, to our wife. Katapatan mula sa ating asawa, Faithfulness to God. katapatan sa Diyos, Faithfulness to many things which we are doing in our life. katapatan sa lahat ng ginagawa natin sa buhay. And as I said, we are born with the bad nature. At kagaya nga ng sinabi ko, tayo ay isinilang mula sa masamang likas. And husband is promising faithfulness to her wife. At ang asawang lalaki ay nangangako doon sa asawa niyang babae. But later, his wife is old. At pagkatapos, dahil ang asawa niyang babae ay matanda na, And he's looking for more and young, beautiful woman. at itong lalaki ay mas tumitingin sa mas bata at magandang babae.
And he decided to divorce his wife At pagkatapos ay nagdesisyong hiwalayan ang kanyang asawa and choose the younger girl. at hanapin ang mas batang babae. Because we have no faithfulness by our own. Dahil wala tayong katapatan mula sa sarili lang natin. Of course, not everyone is like this, yeah? Siyempre, hindi naman lahat ay kagaya ng ganito, di ba? But many. Pero marami. We say we go to gym. Sasabihin natin na pupunta tayo sa gym. We say to our personal trainer, I will go gym 3 times a week. At sasabihin natin sa ating trainer na 3 times a week. And first month, we are very faithful. We go 3 times a week. At unang buwan, pumupunta tayo doon ng 3 times a week. But after 1 month, we say, you know, maybe now I will go 2 times a week because I'm tired. Pero pagkatapos nun, sasabihin mo na lang 1 o 2 linggo na lang dahil ako'y pagod na. And after 1 year, nobody see you in gym anymore. At pagkatapos ng 1 taon, wala nang makakita sa'yo sa gym. Because you have many things to do. Dahil marami ka nang ginagawa. Because we are not faithful. Dahil hindi nga tayo tapat. People promise to God that they will be faithful to Him. Ang mga tao ay nangangako din sa Diyos na sila ay magiging tapat. And they fail in many times. At sila ay nabibigo ng maraming beses. But they fail when they don't have Holy Spirit in their life. Pero sila ay nabibigo kapag wala silang banal na espiritu sa kanilang buhay. But if Holy Spirit will touch your heart, Pero kapag ang banal na espiritu ang humipo sa iyong puso, He will teach you how to be faithful to your husband, tuturuan ka niya kung papaano maging tapat sa iyong asawa, how to be faithful in the other things which you promise, kung papaano maging tapat sa lahat ng mga bagay na ipinangako mo, how to be faithful to your parents. kung papaano maging tapat sa iyong mga magulang. Jesus will teach you that. Ang Panginoong Jesus ay tuturuan ka. So your parents will not be sad because of your behavior. Kaya nga ang iyong mga gulang ay hindi magiging malungkot dahil sa ipinapakita mong pag-uugali. When you will meet Jesus in your life, Kapag nakita mo si Jesus sa iyong buhay, He will teach you. tuturuan ka niya. Another fruit of the Spirit is gentleness. Isa pang bunga ng banal na espiritu ay Gentleness. kahinahunan. Gentleness is something like, especially for a man, we try to be gentle for the woman. Yeah? Lalo na sa mga kalalakihan, sinusubukan natin na maging mahinahon sa mga babae. Gentleness is responding with love. Ang kahinahunan ay merong pagresponde ng pagmamahal. Responding with love and delicacy. Pagresponde ng pagmamahal at pagiging maayos. That Jesus say, learn from me because I am gentle and humble in the heart. Sinabi ni Jesus na ako ay mahinahon at mapagkumbaba na puso. And gentleness, women like that men will be gentle for them. At gusto ng mga kababaihan na sila ay na ang mga lalaki ay magpakita ng kahinahunan sa kanila. And the men want to be a gentleman. At gusto din nila ang mga lalaki ay maging lalaking lalaki. I remember one time when I was with my first girlfriend in my life. Naalala ko nung meron akong unang girlfriend sa aking buhay. We were on swing. Nandun kami sa duyan. And I do swing like this for her At in the park. At siya naman ay tinatayon ko doon sa parke. And we have very beautiful time. At meron kaming napakagandang araw. But I start to do faster and faster. Pero sinimulan ko na binilisan ko. And suddenly she was very fast. At pagkatapos siya ay napakatayog. And she upside down. At siya ay bumaliktad. And she landed in her head directly to the ground. At ang kanyang ulo ay nalaglag sa damuhan. And then she wake up and look at this like me. At ay nagising at tinignan niya ako. And I don't like you anymore. At hindi na kita gusto magpakailanman. I was so sad. At ako'y napakalungkot. I lose my gentleness. Nawala ang aking kahinahunan. I was not gentle for her. Hindi na ako naging mahinahon sa kanya. Not any woman don't like that the men will be like this to her. Siyempre, ayaw din ng mga kababaihan na gagawin ito sa kanila. But Jesus is here to also
teach us how to be gentle. Pero si Jesus ay narito upang ituro sa atin kung papaano maging mahinahon. And if your husband is not gentle for you, At kung ang iyong asawa ay hindi mahinahon sa'yo, you need to make him to know Jesus. kailangan na makilala pa niya ng mas malalim si Jesus. Then he will start to be gentle and kind and sweet. At doon magsisimula ang kanyang kahinahunan, kabaitan, at pagiging malambing. The last fruit of Spirit is self-control. Isa sa huli na bunga ng banal na Espiritu ay pagpipigil sa sarili. Self-control in sex, Pagpipigil sa sarili sa kasarian, self-control in alcohol, sa pag-inom ng alak, self-control in drugs, sa droga, self-control in food. ganun din sa pagkain. Many people don't have control in food Maraming tao ang hindi na nakakapagpigil sa pagkain. and they eat too much. At kumakain sila ng sobra-sobra. And this is also sin in the eyes of God. At ito rin ay kasalanan sa mata ng Diyos. But when Holy Spirit will touch your soul, Pero kapag ang banal na Espiritu ang humipo sa iyong kaluluwa, He will teach you tuturuan ka niya how to self-control yourself. kung papaano ka magkaroon ng pagpipigil sa sarili. And Jesus was 40 days in the desert. At dahil nga si Jesus ay 40 days na nandun sa desyerto, No food. walang pagkain. Show us perfect example of the self-control. Isa sa pinakita sa atin na halimbawa ng pagpipigil sa sarili. For us, 1 or 2 days is difficult. Para sa atin, 1 o 2 araw ay napakahirap na. But Jesus was there 40 days. Pero si Jesus ay nandoon 40 days. No eating. Walang kinakain. If we have to learn from someone how to be a good person, Kung meron tayong kailangan matutunan kung paano maging mabuting tao, it is Jesus Christ. ito ay si Jesus. And fruits of Spirit At ang bunga ng Espiritu in your life sa iyong buhay will be evidence ay pagpapakita that you are truly born-again Christian. na ikaw ay totoong born again na Kristiyano. That you are truly born again from the Holy Spirit. Na ikaw ay totoong muling ipinanganak mula sa iyong banal na Espiritu. And many people who don't have Holy Spirit in their life, At maraming tao na walang banal na Espiritu sa kanilang buhay. Bible says that they are like a wolf. Sinasabi ng Biblia na kagaya sila ng mga wolf. Very easy, aggressive, Napakadali lang at mga agresibo. very easy shouting. Napakadaling sumigaw. And maybe it happened also in our life. At maaaring mangyari din sa ating buhay. But this is not a routine for the Christian person. Pero hindi dapat ito ang maging ginagawa natin para sa mga Kristiyanong tao. That's how we recognize real Christian people. Ito kung papaano natin nakikita ang totoong Kristiyanong tao. Bible say, by their fruits. Sinasabi ng Biblia mula sa kanilang bunga. And I wish you that you will have a lot of fruits of Spirit, Ako'y umaasa na lahat din kayo ay merong bunga ng banal na Espiritu, and you will be growing in your faith na kayo ay lalago sa inyong pananampalataya until our next coming. hanggang sa muli nating pagkikita. May God bless you. Pagpalain kayo ng Diyos. Hallelujah. Amen. Thank you, Lord.